Rosa! Ito na ang bata! Nakita ko na! Sige pa ka! Iiri mo pa! Ito na ang bata, Rosa. Batang babae. Napakaganda ng anak mo. Bahay ulit. Nasa si Anton, Manang. Baka makita niyang bata. Ano? Nasa labas si Anton. Nagtutukod nitong kubo dahil masyadong malakas ang hangin. Nasa labas. Mabuti. Hindi niya dapat makita ang bata, Manang. Makagalit siya. Baka kung anong gawin niya. Akin ang bata, Manang. Sandali, anong ginagawa mo? Mahina ka pa, Rosa. Huwag kang bumangon. Kailangan mo pa magpahinga. Akin ang bata. Shh. Huwag kang iyak ng iyak, anak. Baka marinig ka ng tatay mo. Pasensya ka na. Kung alam ko lang na babae ka, hindi na lang sana kita tinulog. Papatawari mo ako. Kailangan itago kay Anton. Hindi ka niya pwedeng makita. Iisipin niya nga. Sumpa ka rin sa buhay niya. Huwag ka matakot, anak. Ililigtas kita. Rosa, sandali, saan ka pupunta? Bumabagyo, mahina ka pa. Saan mo dadalhin ng bata? Sa malayo, Manang. Sa hindi makikita ni Anton. Hindi siya pwedeng makita ni Anton. Ano bang sinasabi mo? Sabik naman kanina si Anton sa magiging anak ninyo ah. Sabik siya. Dahil akala niya lalaki ito, Manang. Si Anton. Naniniwala siya at ang pamilya niya na may dalang malas ang tatlong babaeng sunod-sunod. Kapag magkakasunod na ipinapanganak sa pamilya nila ang tatlong babae, may namamatay, may naaaksidente, may nasusunog. Kaysa magkatotoo uli ang masasamang pangitay na yun. At sigurado, may gagawing masama si Anton kahit sa sarili niyang anak. May ibig mong sabihin, yung anak ninyong babae na namatay noon, Hindi masamang tao si Anton, Manang. Pero takot siya sa sumpa. At sa takot niyang yun, nakakagawa siya ng mga bagay na hindi niya dapat ginagawa. Kaya huwag kayo maingay. Itatakas ko ang bata. Itatago ko siya kung kailangan. Dapat siyang maligtas. Teka, sandali. Paano sina Amelia at Ananita? Paano na yung dalawa? Hindi sila sasaktan ni Anton. Basta wala ang batang ito, Manang. Dapat iligtas ko ang bunso ko. Sige, ako na magtatakas sa kanya. Pero Manang, Mahina ka pa at kailangan mo ng pahinga. Mas mabilis akong makakalayo kaysa sa'yo. Ako na magtatago sa bata. Akin ang bata, Rosa. Manang, huwag kayong pahuhuli kay Anton. Ha? Sasabihin ko sa kanya na patay ang bata. At inilibing niyo na. Huwag lang kayong pahuhuli. Ay, oo, sige. Anak, patawarin mo sana. Hindi man lang kita mapapasusubunan. Gabayan ka sana ng mga engkanto at iligtas sa masama. Manang, mag-iingat ka. Siya ako nang bahala sa'yo, anak. Huwag ka na mag-alala. Umalis ka na, Manang. Sige, mag-iingat ka, Rosa. Siguraduhin mo mag-iingat ka. Rosa! Nasaan ang anak natin? Nasaan si Manang? Patay lumabas ang anak natin, Anton. Inililibing na siya ni Manang. Nililibing saan? Bakit hindi pinakita sa akin? Sa gubat. Hinahanap ka niya kanina eh. Pero wala ka sa labas ng bahay. Kalokohan! Kung talagang hinahanap ako, nakita niya sana ako. Hindi naman ako masyadong lumayo. Bumabagyo at saka
Matanda na si Manang. Baka hindi kanya naaninig sa ulan. Anton, pakiusap. Hayaan mo nang ilibing ni Manang ng bata. Patay naman ito. Babae o lalaki ang bata? Babae. Babae siya. At totoong patay ang bata nung lumabas? Oo, Anton. Hindi siya humihinga na lumabas. Hindi ako mapapanatag dahil hindi ko nakita. Sandali, Anton. Saan ka pupunta? Dito ka lang. Nagsisinungaling ka, Rosa. Alam ko! Bitiwan mo ako! Kung babae ang bata, alam mo kung anong kailangan kong gawin para manatiling ligtas sa pamilyang ito! Anton! Anton, huwag mo sasaktan ang sarili mong anak! Anton! Nakalayo na tayo, anak. Nakalayo na tayo. Siguro naman hindi... Manang! Nasaan ka? Nasaan ang bata? Huwag ka matakot. Tatay mo yan. Pero huwag ka rin umiyak, anak. Baka makita tayo. May mahinang ilaw sa malaking puno ng akasya. Nandyan pala kayo nagtatago. Hindi mo dapat kinuha ang anak ko, Manang. Hindi ikaw ang dapat na magdala sa kanya sa kamatayan. Nasaan si Anton? Bakit hindi ko naririnig? Huwag masyadong umiyak, anak. Huwag kang umiyak. Nasaan na si Anton? Manang, akin na ang bata. Diyos ko. Bakit ka may dalang itak, Anton? Ibigay mo sa akin ang bata, Manang. Di mo dapat saktan ang anak mo. Kahit na ano pa mang sumpa, pinaniniwalaan mo, Anton. Inosente ang mga bata. Inosente sila kung wala silang dalang sumpa. Mukha lang silang inosente, Manang. Pero mga halimaw sila. May bit-bit na sumpa para pumatay. Hindi mo maiintindihan dahil hindi ikaw ang nakaranas. Kaya ibigay mo na sa akin ang bata. Ano bang sinasabi mo? Walang sumpa ang batang ito. Ibigay mo sa akin ang bata! At kung hindi ko ibigay, Kung ganon, pasensyahan tayo. anong ibig mo? Hindi ka dapat nakikialam! Dahil kumatrola ka lang! Wala kang alam sa sumpang dala ng mga batang yan! Wala kang alam! Dapat ka rin mamatay! Dapat kang mamatay! At ikaw, maliit na mandaraya. Alam kong magdadala lang ng kamatayan. Kaya dapat ka rin mamatay! Ah, Diyos ko! Anong ginawa mo? Puro malas ang ibinibigay sa akin anak ni Rosa. Una si Amelia. Sumunod si Ananita. Nangako siyang bibigyan ako ng lalaki, kaya hinayaan kong mabuhay pa ang dalawa. Dapat nung una pa lang, pinatay ko na ang mga malas! Nung una pa lang, pinatay ko na dapat ang mga halimaw! Oy, nandito na yung pandesal, Ethel. Naku, mabuti, umabot pa ako. Huling 20 piraso na lang to. Nainggit si Andoy no nakasalubong ko kanina eh. Tinanghali raw siya ng gising dahil sa pangingisda magdamag. Hindi tuloy nakabili. Inalo ka bang bilhin yung bit-bit mo? Inalok ako ng bangus. Tapos nanghingi ng 2 pirasong pandesal. Binigyan ko na. Sana kinuha mo na rin yung bangus. Hindi, kaya mo na. Inirekomenda naman tayo ng sabiyanan niya na taga-bayan eh. Nagpapagawa sila ng mga bagong silya para sa simbahan malapit sa palengke. Ibinida sa akin yung mga silya at luhurang ginawa ko para sa kapilya natin. Sa bagay, saka anim ang anak nila ni Lucrecia.
Makabili man siya ng pandesal hindi kakasya sa kanila. Oh, itong kape mo. Tsaka dadalawa lang naman tayo rito sa bahay. Bakit? Nalulungkot ka ba? Pag-isipan mo kung anong gusto mo alagaan natin. Aso, pusa, kambing. Naku, ipulutan nyo na lang yung kambing. Pwede namang alagaan bago ipulutan, di ba? Kumain ka na nga. Sarap talaga ng pandesal kapag mainit, no? Oo nga pala. Tapos na palang ayusin yung bahay dyan sa kabila. Lumipat na raw kagabi yung bago nating kapitbahay. Kaya pala parang naaamoy ko yung nilulutong pagkain kanina paggising ko. Maaga siguro silang gumising dyan, ano? Eto na nga. Ang usap-usapan sa tindahan, buntis yung bagong lipat. Bumili rin daw ng pandesal kanina. 5 buwan daw ang tiyan. Buntis? Pang ilang anak daw? Yung panganay raw. Bata pa nga yung lumipat Mukhang nasa mga 30 lang daw ang edad. Natakot na ba ni na Aling Susan? Nakwentuhan ng mga kababalaghan tsaka yung mga sumpa ng sityo. Naku, yun yung unang-unang kunuwento. Pinagsabihan daw ng matanda na sana pinagpaliban na lang yung paglipat dito sa sityo pagkatapos manganak. Kung walang matitiran yung mag-asawa, di ba? Ang tanong daw ng babae kung totoo ang sumpa, bakit may mga anak naman sila Aling Susan at may mga bata rin naman daw dito sa sityo? Sinabi ba nilang hindi dito nagbuntis yung mga magulang at hindi rin dito nanganak? Sinabi raw. Ito pa nga, pagkatapos bumili ng pandesal ng babae, yung asawang lalaki daw ang bumalik para bumili naman ng kape. Galit yung asawang lalaki kasi umiyak pala yung babae pag uwi. Natakot siguro. Oo. Kunentuhan uli sila sa sumpa nitong sityo. Sabi ng lalaki, kaya may kapilya rito sa sityo para magdasal tayong lahat at sa Diyos lang matakot. Ano daw sabi ni Aling Susan? Naumid daw sila. Humingi naman ng paumanin dun sa lalaki. Mukhang seryoso yung mga bagay nating kapitbahay. Oo nga, pero dapat pa rin sila mag-ingat, ano? Naniniwala ka na rin ba sa sumpa rito sa sityo? Dahil hanggang ngayon, wala pa tayong anak. Marvin, alam ko naman na ako at ang problema ko sa matris ang problema, kaya wala pa tayong anak hanggang ngayon. Hindi natin kailangan niya sumpa. Misis ko naman, no. Wala akong problema sa ibang bahagi ng katawan mo, ha? Sa matris lang ako napapaisip minsan, Inspeksyonin nga natin ulit ang katawan mo mamaya. Bastos! Huwag mo na masyadong isipin, ikaw naman. Gusto ko lang naman i-chismis sa'yo yung mga bago nating kapitbahay. Alam ko. Mag-inspeksyon na rin ako ng katawan mamaya. At alam ko rin. Tigilan mo. Ay! Teka, ano ba yun? Marvin, gising, dali! Sumigaw yata si Ami. Mga anak na ba? Ano panganganak? 6 na buwan pa lang yung tiyan nun. Halika, katukin natin. Baka kailangan nila ng tulong. Hindi na, kapag sumigaw na lang uli. Marvin, halika na! Oo na. Ito na, inaantok pa kasi ako Ami, ayos lang ba kayo dyan? Ate, Kuya Marvin, kayo ba yan? Oo, Tonyo, kami to. Naistorbo ba kayo ni Ami? Magandang gabi. Narinig ko kasi yung sumisigaw si Ami. Ayos lang ba siya? Ate, may maliit na batang tumalon sa tiyan ko Maliit na bata? Parang anino. Maitim o madilim. Basta alam kong bata siya. May sinasabi pero hindi ko naiintindihan Magandang gabi, Panaginip mo lang siguro yun, Ami. Gising ako pero wala naman ako nakitang bata. Hindi pa naginip yun. Kinalabit ako nung nakatalikod ka. Tapos may hinahanap ka sa cabinet. Pagtingin ko sa kanya, tumawa tapos biglang tumalon sa tiyan ko. Ate, totoo yung nakita ko. Ayoko na rito. Gusto ko nang umalis dito. Ami, wala pa kayong 1 buwan dito. Alis ka na kaagad. Pumasok muna kayo rito sa loob, ate. Mahamog dito sa labas. Tonyo, kuha mo nga muna ng tubig tong asawa mo. Putlang-putla na Samahan na kita sa kusina. Sige. Ami,
Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa ikinikwento mo ha. Pero sigurado ka bang hindi ka pa nakakatulog nung makita mo ang bata? Hindi pa, ate. Hirap akong makatulog ngayon dahil dito sa tiyan ko. Tapos minsan babangon pa ako ng hating gabi dahil sa hating gabi ako nagugutom. Ay, ganun ba? Eh yung batang nakita mo, may mukha ba? Hindi ako sigurado, ate. Parang wala na. Parang meron. Nararamdaman ko siyang tumawa. Kahit na hindi ko nakita yung bibig niya. Maliit lang siya. Parang 3 o 4 na taong gulang lang. Ami, tubig. Uminom ka muna. Salamat. Tapos tumalon siya sa tiyan ko. Tapos tumakbo pababa ng kama. At sa takot ko, hindi ko na nakita kung saan nagpunta, ate. Kung nakita ko yon, sinundan ko pa yon. Tonyo, maniwala ka sa akin. Hindi pa naginip yun. Sabi ko naman sa iyo ilang beses ko nang nakikita at nararamdaman ng batang yun. Minsan sumisitsit. Minsan naman tumatawa siya. Minsan yumayakap siya sa paa ko. Ate, yun ba ang tiyanak? Alam mo, Ami, ang pagbubuntis daw nakakapagpalakas ng masasamang pangitain at saka mga bangungot. Pero ate, hindi yun bangungot o panaginip. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Dahil hindi ko nakita, hindi namin nakita. Pero bakit ikaw, ate? Bakit wala pa kayong anak ni Kuya Marvin? Hindi ba dahil sa sumpa? Hindi ba dahil dun sa bata? May problema ako sa matres, Ami. Ang sabi ng mga doktor dati, imposible na ako magbuntis at hindi yun dahil sa sumpa. I'm sorry, ate. Hindi ko alam kung... Walang problema. Kumalma ka na dahil hindi yan nakakabuti sa bata. Oh, ang laki-laki na ng tiyan mo. Mukhang malusog ang magiging anak nyo. Huwag mong hayaang maapektuhan siya ng mga nakikita mo. Ang sabi ng mga matatanda rito, umalis daw kami kung gusto kong mailabas ang batang to ng ligtas. Ate, gusto ko nang umalis. Kahit hanggang makapanganak lang ako. Ami, alam mong wala tayong babalik ang bahay sa inalisan natin. Ito ang nag-iisang lugar natin. Pero Tonyo, paano kung totoo ang sumpa? Paano kung hindi mabuhay ang batang ito dahil nandito tayo? Natatakot ako, Tonyo, natatakot ako! Kayo lang ni Tonyo ang makakapagdesisyon sa tamang gawin. Sa ngayon, kailangan mo maging kalmado. Sikapin mo na makapagpahinga. Para hindi na makasama sa ipinagbubuntis mo, Ami. Patawa mo na. Salamat, ate. Tonyo, natatakot talaga ang asawa mo. Masela ng kalagayan ng mga nagbubuntis. Kaya maging maingat ka sa kanya. Yung mga kapitbahay kasi ate, nakakainis na rin. Laging nagkukwento kay Ami ng tungkol sa aswang, sa tiyanak, tungkol sa sumpa. Baka kaya may mga nakikita siya. Totoo yung nakita ko, Tonyo. Hindi lang dahil sa kwento yon. Totoo man o hindi ang mga kwento, hindi masama ang maging maingat. Maging maingat ka sa asawa mo at sa pinagbubuntis niya. Tatandaan ko yan ate. Pasensya na rin kung nabulabog kayo ng pagsigaw ni Ami. Ay, walang problema doon. Si Marvin, nasaan na nga pala? Nakikape ako. Akala ko kasi matagal pa kayo mag-uusap eh. Uuwi na ba tayo? At talagang nakikape pa. Ami, mabuti yung hindi naapektuhan ng mga kwento tungkol sa sumpa o sa aswang o sa tiyanak itong si Tonyo. Kasi kung una siya matatakot, hindi kanya may pagtatanggol. Sa bagay. O paano? Babalik na kami sa bahay ha. Nang makabalik na tayong lahat sa pagpapahinga. Ate, Kuya Marvin, salamat ha. Pasensya na ulit. Hindi, ayos lang. Sige, salamat sa kape ha. Salamat, ate. Sige. Ang sarap ng hilik ni Tonyo, ha. Napuyat ko siguro sa kakakwento ko tungkol sa tiyanak. Kailangan ko munang bumangon. Niiihi ako eh. Ay, sa susunod,
Hindi ko na ipapapatay kay Tonyo ang ilaw. Ang hirap mga pa sa dilim. Iing-ihi na ako. Sandali. Ano tong nasa tiyan ko? Putik. At maliliit na pa. Totoo yung tiyanak. Totoong tumalon sa tiyan ko. Paano niya ito? Nandito na ako, Ami. Kumusta yung parada sa bayan? Marami bang bumili ng mga figure natin? Sapat lang para hindi tayo malugi ngayong araw. Kakaunti pa kasi ang tao sa pista. Pero ang sabi naman ng mga nandun, bukas talaga ang dagsa ng mga tao dahil bukas pa ang pinakapista. Yung kinuha natin magbantay doon, maayos naman? Oo. Mabait naman at masipag tumawag ng tao para makabenta ng figurin. Mabuti naman. Oh, bakit ka bumabangon? Masakit na tong balakang ko sa kahihiga eh. Nakatulog ka ba pag alis ko? Lagi kang puyat sa kaiihi at sa kababangon pag nagugutom ka. Nakatulog naman ako, pero dahil mainit, nagising din. Buksan mo kasi ang mga bintana. Ayoko. Paano kung tumalon dyan yung tiyanak? O yung aswang? Oh, tignan mo to. Ano tong nakasupot ng itim? Teka. Bato ba yung nasa loob nito? O kahoy? Bakit malamig? Hindi ko rin alam kung ano mismo ang nasa loob niyan. Galing yan sa isang manggagamot na nakita ko kanina sa bayan. Ang sabi niya, pangontra daw to para sa mga nagbubuntis. Pangontra? Pangontra daw saan? Pangontra sa bangungot, sa tiyanak, sa aswang, sa tiktik. Basta, para sa kaligtasan ng buntis, kailangan mo lang ikwintas sa'yo o iperdible sa katawan mo. Salamat, Tonyo. Naniniwala ka na sa mga nakikita ko? Hindi ko sila nakikita, Ami. Pero alam kong natatakot ka. Kaya hirap ka nang makatulog sa gabi. At kahit bintana, hindi mo mabuksan kapag mag-isa ka. Naawa ako sa'yo. Sana makatulong yan para layuan ka ng mga masasamang elemento. Salamat. Isusuot ko na. Sana epektibo ito. Sana nga. At kapag epektibo, sana hindi ka na mahirapan. Oo. Salamat, mahal. Nakakapagod gumala sa bayan. At ikaw naman, Tonyo, game na game kang tumanggap ng mga tagay sa mga nag-aalok. Ayan, nalasing ka tuloy. Tonyo? Bakit hindi ka nagsasalita? Tonyo? Imposible namang tulog ka ng dilat ang mga mata mo. May sumpa ang mga batang babae. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Kailangan niyang patayin para maligtas ko ang pamilya natin. Tonyo, anong sinasabi mo? Halika. Tatanggalin ko sa iyo ang sumpa. Bitiwan mo ako, Tonyo. Buntis ako. Ano ba? Huwag mo akong kanin-kanin. Tumahimik ka. Tulong! Tulungan niyo ako, tulong! Tulong! Tulungan niyo ako, parang awa niyo na! Tonyo? Tonyo, nasan ka? Tonyo? Oh, Diyos ko! Bakit ko nakikita ang batang to? Psst. Tago! Tago ka! Ano? Tago ka! Hindi ka totoo! Lubog
gising ka na. Ano yan? Nakikita mo rin ba itong nakahawak sa hita ko? Nakikita mo rin ba siya, Tonyo? Huwag kang gagalaw, Ami. Sandali lang. Saan ka pupunta, Tonyo? Tiyanak o aswang, hindi kita sasantuhin. Hindi mo magagalaw ang mag-ina ko. Bakit ka may dalang itak, Tonyo? Ikaw! Nakikita kita! Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi mo magagalaw ang mag-ina ko! Tago! Tago ka! Anak ng... Tonyo! Tonyo, mag-iingat ka! Saan pupunta tong batang to? Tiyanak ka man o kung ano pa! Ililibing kita! Ang anino, tumakbo sa likod bahay ni na Kuya Marvin. Nawala na. Nasaan na yun? Dali, ano yun? Marvin. Marvin, gumising ka, Marvin. Ano ba yun? Ha? Ano, mga anak na ba? Itong buwan pa lang ang tiyan ni Ami. Bumangon ka dyan para may tao sa likod bahay. Sino naman magpupunta sa likod bahay ng ganitong oras? Kaya nga, silipin natin. Oo na, hindi ka na. May tao ba dyan? Kailangan patayin ang bata para manatiling ligtas ang pamilya ko. Ha? Ano yun? Patayin ang ano? Marvin, ano yun? May tao ba? Wala namang sumasagot eh. Ako to, Kuya Marvin. Oh, ba't may dala kang itak? Gabing-gabi na. Hinabol ko ang tiyanak, Kuya. Nakita kong lumikot, nagtago rito sa likod bahay niyo. Ano? Tiyanak? Tonyo, lasing ka ba? Nakainom ng kaunti kanina. Pero malinaw naman ang isip ko, ate. Kitang-kita ko kung ano ang hinahabol ko. Maliit na batang parang anino. Madilim at maitim. Tumakbo papunta rito sa likod bahay niyo. Dito sa likod bahay. Eh ano namang gagawin nun dito? Baka namalikmata ka lang, Tonyo. Marami-rami ka na inom kanina sa pista, di ba? Hindi, Kuya. Hindi ako namamalikmata. Nagising si Ami dahil sa tiyanak. Hinabol ko ang tiyanak, Kuya. At dito sa likod bahay niyo nagtago. Bakit dito nagtago? Eh, yung puno ng akasya lang ang nandyan, Tonyo. At kung sakali may mahinahabol ka dyang nagpunta, eh wala kaming narinig o nakita. Tsaka isa pa, lasing ka. Ha? Palalampasin ko yung tapas ng dila mo dahil lasing ka. Umuwi ka na sa inyo, Tonyo. Hindi ako naniniwala sa mga tiyanak ko, aswang, Kuya. Pero kung sakaling totoo man sila, alam ko, minsan, nagkukunwari silang kaibigan. Ba't papaywating ka pa? Umuwi ka na nga bago kita patulan. Sige na! Marvin, tama na. Tama na yan. Balikan mo na si Ami. Sigurado kailangan niya ng kasama. Marvin, halika na. Umalik na tayo sa pagtulog. Oh, pandesal. Aga-aga, kunot na kunot yung ulo mo, ha? Anong problema? Ito yung problema. Maitim pa sa puwet ng kawali yung pagkain na yun eh. Abay, sunog na sunog nga, ano? Bakit ganitong binenta sa'yo? Eh, yung matanda doon sa tindahan nagagalit dahil hindi raw natin tinulungan si Tonyo sa tiyanak. Kung hindi raw tayo nagtatago ng tiyanak, dapat daw may ginawa tayo. Eh, nirasunan ko naman ako, lasing kasi si Tonyo nun eh, kaya baka namalikmata lang. Eh, di naman daw lasing si Ami. Eh, kako, baka totoo may hinabol na tiyanak, pero dahil lasing nga si Tonyo, iba naman ang sinuotan ng tiyanak. Eh, nagalit pa rin eh. Binigyan pa ako ng totong. Ay, hayaan mo na. Nag-aalala lang siguro sila kay Ami dahil hindi rin nila matulungan. Higit sa kanila, mas madalas tayo na peperwisyo ng pagsigaw ni Ami sa ating gabi. Di ba? Di naman natin nireklamo kahit na minsan. Tapos yung lasing siya at makikita niya parang may tiyanak na tumakbo rito. Ikukwento niya sa mga taga rito sa atin. Natatakot lang yun para sa asawa. Ikaw naman. Kayo ba ni Ami? Nag-uusap naman ba kayo? Ay, hindi pa uli.
Bihirang lumabas ng bahay nila eh. Dahil malaki na ang tiyan. At isa pa, syempre matatakot na yung lalo. Balita ko pa wala pa rin silang mapakisuyuan na matutuluyan sandali ni Ami hanggang makapanganak. Ayos ka lang ba rito pag alis ko bukas? Ilang araw akong lalagi sa tindahan sa bayan para sa mga produkto natin. Baka dibdibin mo pa yung problema ni Naami, ha? Ay, hindi, ayos lang ako rito, Marvin. Bakit ba kasi natin problema yung mga yan? Tayo nga ang ginawa ng problema eh. Oh, ba't ka tumayo? Saan ka pupunta? Hoy, nagtitimpla na ako ng kape. Magsasaing ako! Anong makakakain yung tutong na pandesal na yan, no? Marvin, huwag kang sit-sit ng sit-sit dyan. Gabing-gabi na. Psst. Psst. Marvin, antok na ako. Huwag ka na makulit. Huwag ka na rin mga labit. Aalis ka pa. Teka, Marvin! Wala si Marvin. Sa bayan nga rin pala para sa mga produkto namin. Naghihintay sa paglagpas nitong bagyo. Ay kung ganun, sino? Psst. Psst. Ay Diyos ko, may iba akong kasama dito sa kwarto. Nararamdaman ko sila. Psst. Tago! Tago ka! Ha? Anong sabi mo? Tago ka! Bata, ang batang babae, bakit ka nagpapakita sa akin? Tago ka! Sa mga buntis lang nagpapakita ng mga tiyanak. Sa mga buntis. Hindi kaya. Kailangan patayin ang bata. Hindi. Mga limaw sila. Ay, Diyos ko po. Iligtas niyo po ako, Panginoon. Huwag niyo pong pabayaan mapahamak ako, Diyos ko. Limang pregnancy test. Positive lahat. Ay, buntis nga ako. Kung kailan magkukurenta na ako. Kung kailan hindi na ako umaasa at hindi na nagpapatingin sa doktor sa kalagayan ko eh. Ngayon pa ako nabuntis. Diyos ko. Maraming salamat sa biyayang ito. Hindi ko alam kung paano pero sigurado akong ikaw ang nagpagaling sa akin. Salamat, Diyos ko. Salamat. Ilang taon ako naghihintay at sa wakas magkakaanak na ako. Magkakaanak na ako. Hindi. Sino yan? Sino yan? Tago ka! Hindi ako pwede makipagtaguan. Diyos ko, ngayong may laman na ang tiyan ko, kailangan ko itong ingatan sa kung anumang sumpang meron sa lugar na ito. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hindi mo magagalaw ang batang to hanggat nabubuhay ako. Hindi! Diyos ko, ano to? May ibang nandito sa bahay. May ibang tao rito sa bahay. May dalang sumpa, mga bata. Mga limaw sila. Dapat silang patayin. Mga limaw sila. Dapat silang patayin. Hindi ako makikinig sa'yo. Ikaw ang halimaw. Kung ano ka man o kung sino ka man, ikaw ang dapat mawala. Diyos ko, iligtas niyo ako sa kung anumang maitim na kapangyarihan ang narito sa bahay. Bigyan niyo ako ng lakas. Bigyan niyo ako ng sapat na lakas. Tago ka, bilis! Magtago. Tago ka! Tago! Iniligtas mo ba ako? Alam mo ba kung saan ako magtatago? Umalis na ba siya? Hindi ko na siya naririnig o nararamdaman. Wala na kaya siya? Ate! Ate, tulong, ate! Ami! Oh, bakit? Anong nangyayari? Si Tonyo, ate! Hindi ko alam kung ano nangyari pero may hawak siyang itak. Ano? Hinahabol niya ako, ate! Ang sabi niya, halimaw daw yung nasa tiyan ko! At kailangang patayin!
ko alam kung ano nangyari, ate. Ang alam ko lang, maaga namang nakatulog si Tonyo dahil nalasing siya kanina. Tapos nagising na lang ako na kinakalapit ako ng bata para magtago. Hinila ko ng batang palabas ng bahay, ate. Tapos nung sumigaw ako para humingi ng saklolo kay Tonyo. Pulang-pula yung mga mata niya. Galit na galit din siya tumingin sa tiyan ko. Natakot ako at tumakbo. Nang tinawag niya ako ulit, ate. May hawak siyang itak. Ako, Diyos ko. Anong nangyayari? Bakit ka sasaktan ni Tonyo? Napaka-imposible naman nun. Hindi ko alam, ate, pero ibang tawag niya sa akin. Tinatawag niya akong Rosa. Ako po, Diyos ko. Hindi yata si Tonyo humahabol sa'yo. May naririnig din akong boses. Boses lalaki. At ang sabi niya, halimaw ang mga bata. Kailangan daw patayin. Ate, ganun din ang sinasabi ni Tonyo. Anong gagawin natin, ate? Wala po ba si Kuya Marvin? Ako pabalik pa lang dahil katatapos lang ng bagyo. Diyos ko, ano gagawin natin, Ami? Buksan mo ang pinto! Ibigay mo sa akin ang bata! Ate, nasa labas na siya. May dala siyang itak, Ami. Kapag sinira niya ang pinto. Ayaw niyong lumabas, ha? Ayaw niyong ibigay ang bata! Kailangan na natin tumakbo. Kailangan natin magtago. Kaya sinasabi ng bata na magtago tayo. Ibigay niyo ang bata! Kailangan patayin ang bintana ng sumpa! Tanya! Gumising ka! Asawa mong inaatake mo! Ibigay niyo ang halimaw! Tonyo, ako ito. Anak natin ang gusto mong saktan, Tonyo. Ami, ano ka? Kailangan na natin tumakbo! Kailangan mo ito para sa anak mo! Ate. Inosente sila kung wala silang dalang sumpa. Mukha lang silang inosente. Pero mga halimaw sila! May bit-bit na sumpa para pumatay! Ibigay mo ang bata! Aray ko, Tonyo. Nasasaktan na Tama na! Tonyo, bitiwan mo si Ami! Diyos ko, wala ka sa sarili mo! Kamising ka! Tonyo, wag mo kami sasaktan ng anak mo. Nangako ka nga, alagaan mo kami. Nangako ka magiging ligtas ako. Na kahit may tiyan ako, aswang o anak ang demonyo. Tonyo, gumising ka. Kailangan patayin ang halimaw! Kailangan ko ng kahit ano. Kahit ano. Ito, Bes. Diyos ko, patawarin ako. Hindi ka masasaktan kapag patay na ang halimaw. Ikaw ang halimaw ngayon. Ikaw ang sumpa. Bitiwan mo si Ami! Gusto mo kong patayin? Bakit? Tago ka! Ami, kaya mo pa. Ayos ka lang. Halika, bumangon ka. Bumangon ka. Kailangan nating itali si Tonyo at umalis dito. Saan tayo pupunta, ate? Sa kapilya. Doon tayo hanggang sa dumating si Marvin at makahingi tayo ng tulong sa iba. Talihan mo, tumayo ka na. Si Tonyo. Sandali, kukuha ko ng tali. Kailangan ko. Ano silang itak na ito? Kailangan ko itong ilayo sa iyo. Kung sino ka man. Tago ka na. Oo, sandali lang. Yan, wala nang itak. Nasaan na si Ate Ethel? Ami, hawakan mo tong lubid. Dali! Tulungan mo akong itali si Tonyo. O kung sino man itong gustong manakit sa atin. Oo, ate. Naitali ko na ang mga kamay niya. Nakatali na rin ang mga paa niya. Ano, kaya mo pa? Kailangan natin magtago sa kapilya ngayon na. Ate, Halika na, habang hindi pa nangihina ang mga tuhod ko. ate, magiging ligtas pa tayo doon. Hindi ko alam, pero tahanan yun ng Diyos. At kung magdarasal tayo, alam ko ililigtas niya tayo. Halika na, bago pa siya magising. Nandito na kami ni Tonyo. Oh, anong sabi ng pare?
Teka, maupo muna kayo. Kukuha ko ng malamig na tubig. Salamat, ate. Eh ayun na nga, pumayag naman yung pare na magbendisyon doon sa mga kalansay. Magmimisa pa rin naman daw para sa mga kaluluwa. Hindi naman humingi ng bayad para sa serbisyo. Ito na ang malamig na tubig. Uminom muna kayo. Pinagalitan din itong si Tonyo. Kahit daw wala siyang maalala kung gano'n na may masamang espiritong nakapasok sa katawan niya, kailangan niyang mas dalasan ng pagdadasal, lalo na ngayon magkakaanak na kayo. Magkukumpisal at magpapabasbas na rin ako. Ang sabi ni Padre, baka raw sa kakainom ko rin to ng alak. Totoo ang nangyari nung gabing yun. Hindi yun dahil sa alak. Naniniwala naman si Padre na totoo ang nangyari. Ang ibig niyang sabihin, madali raw sakyan ng masasamang espiritu ang mga bisyo, lalo na yung pumapasok sa katawan. Gaya ng alak at ipinagbabawal na gamot. Kaya daw madalas ang nakakagawa ng karahasan, mga nakainom, mga wala sa tamang pag-iisip dahil sa droga. Naniniwala naman ako. May punto siya. Tsaka walang hindi maniniwala sa nangyari dahil ilang kami nakakita kay Tonyo na nakatali sa sahig natin eh. Aba, nung makita ko ang puro taga-pinto natin, kumuha rin ako ng panaga. Mabuti nga, di ko nataga ito eh. Isa pa, maraming nakakita sa mga buto. 6 na taong posibleng may-ari ng mga buto. 2 may edad na babae at 4 na batang babae. Ami, siguro, isa na rin yung bata. Ano yung nagpapakita sa atin? Sa tingin ko din, ate. Isa siya sa kanila. Teka. Nagpapakita sa'yo, Ethel? Ibig ko sabihin, nakita mo rin? Kahit nung hindi pa kayo sinugod ng kung anumang sapi meron si Tonyo nun, may nagpakita na rin sa'yo? Ay, oo, Marvin. Pero hindi ba sa buntis lang nagpapakita yung bata? Oo. Ibig mong sabihin... Teka. Hindi. Hindi ako dapat masabik na walang dahilan eh. Hihintayin kita magsabi sa akin. Tama ka. Buntis ako, Marvin. Pero kailangan pa natin magpatingin talaga sa doktor. Buntis ka! Mga kapitbahay! Magkakanak na ako! Mga kapitbahay! Ano ba ang ingay-ingay mo? Matagal kong hinintay ito. Pwede na ako mangarap ng anak at apo! Buntis ka! Marvin! Hinatay mo! Buntis ka! Mga kapitbahay! Congratulations, ate! Salamat. Teka, hindi ba puro buto ng babae ang nasa likod bahay? At ang anak namin ni Ami, alam naming babae. Hindi kaya babae lang inaatake ng masamang espiritu? Kung ganun, ibig sabihin, maaaring babae rin ang ipinagbubuntis ko. Ganun kaya? Siguro nga, ate. Hindi kaya. Babae o lalaki, basta masaya ako magkakaanak na ako. Napakatagal ko lang hinintay ito, mahal. Sa wakas. Kahit na muntik pa akong madisgrasya, isang biyaya ito sa atin, Marvin. Padadagdagan ng ipagpapamisa natin. Oo nga. At sana kapag nakapagpamisa na nga tayo sa mga butong nakita sa mga bakuran natin sana matahimik na sila. At sana, ate, ito na ang wakas ng sumpa rito sa sityo. Sana nga.